Si Ayn ay ipinanganak bilang isang walang kwentang appraiser, at ang kawalan niya ng halaga ay nagdulot sa kanya ng isang buhay na puno ng paghihirap. Hirap siyang maghanap buhay para sa sarili niya at palaging inaapi ng mga tao sa paligid niya. Ngayon, dahil nasa bingit na siya ng kamatayan, nagpa siya siyang tapusin na ang lahat. Ilang oras bago nito, si Ayn ay nasa isang grupo kasama ang mage na si Jolene at ang swordsman na si Zoid. Sa kasalukuyan, kalaban nila ang isang karaniwang daga na parang galing sa New York City. Nagawa ni Ayn na sugatan ang daga gamit ang kanyang sandata, ngunit hindi ito sapat para mapatay ito. Kaya sumigaw siya kay Jolene na bilisan ang kanyang spell. Sa wakas, natapos ni Jolene ang paghahanda at pinakawalan niya ang kanyang spell, na agad na pumatay sa daga sa isang iglap. Pagkatapos ng kanilang laban, sinimulan ni Zoid at Jolene na purihin ang isa't isa dahil sa mahusay nilang pagkakatrabaho. Gayunpaman, hindi sila kasing bait kapag kinausap nila ang appraiser na kasama nila. Pasiga na iniutos ni Zoid kay Ayn na bilisan ang trabaho niya. Ngunit ang bigat ng mga dala niyang gamit, kasama na ang bigat ng mga insulto mula sa kanila, ay labis na nagpapahirap sa kanya. Dahil dito, natumba si Ayn at bumagsak ng padapa sa lupa. Kita namang labis na inaapi si Ayn, pero wala siyang magawa kundi tumayo at sumunod ng maayos sa kanyang trabaho bilang isang low common appraiser. Sa mundong ito, bawat tao ay binibigyan ng trabaho ng Goddess of Light at ng mga kasanayan mula sa Goddess of Darkness sa kanilang pagsilang. Sa pamamagitan ng paghasa ng mga kasanayang ito, maaaring makamit ang iba't ibang abilidad at kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga trabaho ay ipinapasa ng henetiko kaya hindi ito maaaring baguhin. Ang mga trabaho ay hinahati sa 4 na antas, rare, high, common, at low common. Tulad ng nakikita, ang low common ay itinuturing na bronze tier trash, kaya karamihan ng mga may ganitong klase ay naiipit bilang mga magsasaka o mga ngalakal. Ang mga magulang ni Ayn ay may maliit na tindahan ng appraisal para masuportahan ang pamilya, ngunit parehong trahedyang namatay noong bata pa si Ayn, kaya naiwan siyang mag-isang ipagtanggol ang sarili. Dahil dito, napilitan siyang maging walang puri na pack mule para sa dalawa. At kahit galit siya sa pagtatrabaho para sa kanila, wala siyang magawa. Ginamit niya ang kanyang appraisal skill sa dagang kanilang napatay at nalaman niyang isa lang itong F-rank rat, kaya halos walang halaga ito. Ngunit ang ngipin ng daga ay D-ranked, kaya sapat na ito para kunin niya. Sinubukan niyang buksan ang bibig ng daga para alisin ang ngipin, ngunit sobrang higpit nito kaya matatagalan pa siya. Naiinip na sina Zoid at Jolene dahil sa tagal niya, kaya humiling siya ng kaunting tulong para mabuksan ang bibig ng daga ng mas mabilis. Subalit na insulto si Zoid na humiling pa siya ng tulong, kaya binato siya nito ng bato at sinabihan siyang walang kwenta. Galit na tumingin si Ayn kay Zoid dahil sa ginawa nito, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang lakas para ipaglaban ang kanyang galit. Dahil dito, sinipa siya ni Zoid at napilitan siyang humingi ng tawad at magmakaawa para sa awa. Hindi na ginanahan si Zoid na bugbugin siya pa, kaya bumalik na lang si Ayn sa trabaho niyang tanggalin ang ngipin ng daga habang pinagtatawanan at iniinsulto siya nina Jolene at Zoid. Tinatawag siyang maruming kolektor ng basura at labis nilang ikinatutuwa ang panlalait sa kanya dahil alam nilang wala siyang magagawa. Walang trabaho para sa isang tulad ni Ayn, kung gusto ng isang tao na malaman ang halaga ng isang bagay, maaari silang pumunta sa guild at ipa-appraise ito gamit ang magic item. Kaya ang mga tulad ni Ayn ay naging ganap na walang silbi. Narinig niya ang lahat ng sinabi ng dalawa tungkol sa kanya, at alam niyang totoo ang mga iyon. Ang kanyang appraisal skill ay halos walang kwenta, kaya ang tanging trabaho niya ay maghanap ng pyesa para sa mga tulad nina Jolene at Zoid. Nang may silid na ni Ayn ang ngipin sa kanyang bag, pinaalala ni Zoid sa kanya na ang tanging dahilan kung bakit nila siya isinama sa grupo ay dahil ayaw nilang hawakan ang mga bagay na marurumi. Kaya sinabi ni Zoid na mas mabuting matutunan ni Ayn ang kanyang lugar at umasta bilang isang maayos na trash boy. Masamang baraha ang ibinigay ng buhay kay Ayn, ngunit kailangan niyang gawin ang lahat para mabuhay sa mundong ito, kahit pa ang kapalit ay ang magduse sa kamay ng dalawang iyon. Habang naglalakad sila sa dungeon, napansin ni Zoid ang bangkay ng isang hellhound na nakahiga sa gitna ng daanan. Hindi man lang siya nagtanong kung bakit ito naroon. Inakala niyang napakaswerte nila dahil maaari nila itong loot-in nang hindi na kailangang makipaglaban. Agad niyang inutusan si Ayn na simulan ng pagloot. Gayunpaman, may utak si Ayn, at inilahad niya ang isang magandang punto, kung ang hellhound ay patay na bago pa sila makarating doon, nangangahulugan na may isang malakas na bagay ang pumatay dito.
Bukod pa rito, hindi naman dapat nag-spawn ang mga hellhound sa bahaging iyon ng dungeon, kaya sigurado si Ain na may mali dito. Ngunit ayaw ni Zoid pakinggan ang mga lohikal na argumento mula sa isang talunan na tulad ni Ain, kaya sinabihan niya itong tumahimik at simulan na ang trabaho. Habang ginagawa ni Ain ang maruming trabaho, nagsimula namang mag-usap sina Jolene at Zoid tungkol sa kanilang plano na magpakasaya pagbalik sa bayan, at baka pilitin pa nila si Ain na manood. Ngunit napansin nila ang isa pang bangkay ng hellhound sa koridor. Sinabihan nila si Ain na kunin din ito, sa pagkakataong ito, natigilan si Ain sa takot dahil ayon sa guild map na dala niya, hindi dapat mayroong koridor doon. May masamang kutob siya na may mangyayaring hindi maganda kung ipagpapatuloy nila. Gayunpaman, muling binaliwala ni Zoid ang lohikal na argumento ni Ain at nagpatuloy sa paglakad papunta sa koridor. Sinabi niya kay Ain na kung natatakot siya, maaari na siyang umalis ng mag-isa, ngunit hindi na siya babayaran dahil sumusuway siya sa utos ng kanilang leader. Cornered na si Ain, sa isang banda, alam niyang may panganib sa koridor, kaya ayaw niyang magpatuloy. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya kayang mawalan ng trabaho sa grupo ni Zoid. Halos walang ibang grupo ang tatanggap sa isang talunan na may appraisal skill lang tulad niya. Kung sipin siya ni Zoid, mawawalan siya ng paraan para mabuhay. Sa huli, napilitan si Ain na sumunod sa koridor kasama si Zoid, kahit alam niyang masama ang ideya. Habang naglalakad sila sa koridor, napansin nila ang maraming bangkay ng hellhounds sa sahig. Akala ni Zoid jackpot sila dahil maaari nilang lutin ang lahat ng mga bangkay na ito at kumita ng malaki nang hindi kailangang makipaglaban. Ngunit nananatiling hindi mapalagay si Ain, kung ano man ang pumatay sa lahat ng mga hellhounds na iyon, malamang na naroon pa rin sa paligid. Naiinis na si Zoid sa walang tigil na pag-aalala ni Ain, kaya sumigaw siya rito na tumahimik at gawin na lang ang trabaho niya. Pero biglang may nakita si Ain na nakakatakot sa likod ni Zoid, kaya kinakabahan niyang itinuro ito. Paglingon ni Zoid, nakita niya ang 12-dosenang pulang mata na nakatitig sa kanila. Ilang sandali lang, isang grupo ng mga hellhounds ang lumitaw mula sa kadiliman. Lahat ng bangkay ng mga hellhounds na nakita nila kanina ay malamang resulta ng alitan sa loob ng grupo. Pero ngayon, nasa harapan na nila ang buong grupo, at wala silang ideya kung ano ang gagawin. Walang kakayahan sa pakikipaglaban si Ain, at kahit magsanib puwersa sina Zoid at Jolene, mahihirapan pa rin silang talunin ang kahit isa lang na hellhound, lalo na ang isang buong grupo nito. Hindi opsyon ang pakikipaglaban sa pagkakataong ito. Ang tanging paraan para mabuhay sila ay tumakas, ngunit kahit tumakbo sila, halos imposible ang makatakas sa bilis ng mga asong gubat na ito. Biglang napagtanto ni Zoid na hindi naman kailangan nilang mas mabilis kaysa sa mga hellhounds, kailangan lang nilang mas mabilis kaysa kay Ain, para siya ang unang kainin. Sinabihan niya si Jolene na mag-cast ng paralysis spell kay Ain. Sa una, naguguluhan si Jolene, pero agad din niyang naintindihan ang plano ni Zoid. Itinuro niya ang kanyang staff kay Ain at incast ang paralysis. Bumagsak si Ain sa lupa at hindi na makagalaw, hindi siya makapaniwala na talagang iiwan siya ng dalawa para mamatay. Sinabi ni Zoid na sandali lang ang epekto ng paralysis, kaya kung mananahimik si Ain, baka swertihin siyang makaligtas mula sa mga hellhounds. Pero pagkatapos ay sinadyang gumawa ng ingay si Zoid para tawagin ang mga hellhounds papunta kay Ain. Tumakbo si Zoid kasama si Jolene, iniwan si Ain na kainin ng mga halimaw. Agad na sumunggab ang mga hellhounds kay Ain at kinagat ang kanyang braso at binti, kaya napasigaw siya sa sakit. Pero dahil sa matinding sakit mula sa kagat, nawala ang epekto ng paralysis, kaya muling nakagalaw si Ain. Hinablat niya ang isang malaking bato at inihampas ito sa mga hellhounds para mabitawan siya. Pagkatapos, itinapon niya ang kanyang backpack sa mga ito. Kahit hindi nito nasaktan ang mga halimaw, ang pagkain sa loob ng backpack ay sapat na para ma-distract ang mga ito at magbigay kay Ain ng kaunting oras. Dahan-dahan siyang lumayo, kahit papasuray-suray dahil sa kanyang mga sugat. Ngunit sa kasamaang palad, nadiskubre niyang hinaranggan ni Zoid at Jolene ang labasan, kaya wala na talagang paraan para makatakas. Wala siyang gaanong oras bago habulin ulit siya ng mga hellhounds, kaya napansin niya ang isa pang koridor at agad na tumakbo papunta rito. Sa kanyang pagkadismaya, napagtanto ni Ain na ang koridor na tinahak niya ay nauwi sa isang malaking dead end. Parang nawala na ang lahat ng pag-asa para kay Ain dahil wala na siyang matatakasan, at naririnig niya ang papalapit na mga hellhounds sa bawat segundo. Kung mamamatay rin lang siya, mas pipiliin niyang mahulog sa kamatayan kaysa kainin ng buhay ng mga halimaw na iyon.
Hanggang ngayon, palagi niyang sinisisi ang kanyang kabiguan sa kanyang walang kwentang trabaho bilang isang appraiser, pero sa sandaling ito, napagtanto niyang hindi talaga siya nagsikap para lampasan ang mga hamon na dala ng kanyang trabaho. Subalit kahit napagtanto niya ito, huli na ang lahat para baguhin ang kanyang kapalaran. Isang malakas na tunog ang narinig habang bumagsak ang katawan ni Ain sa lupa. Ngunit, sa kabila ng lahat, bumagsak siya sa ibabaw ng isang malaking puno. Habang nakahiga si Ain, isang magandang babae ang lumitaw mula sa kawalan. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang bangkay at hinalikan siya sa noo. Habang ginagawa niya ito, nagsimulang gumalaw muli ang katawan ni Ain. Ilang saglit pa, nagkamalay siya, nang makapag-isip ng malinaw si Ain, napagtanto niyang buhay pa rin siya at ang lahat ng kanyang mga sugat ay gumaling. Nagtaka siya kung paano ito posible, napansin niyang may mga patak ng tubig na bumabagsak sa kanya mula sa puno, kaya hinuli niya ang ilan at ginamit ang kanyang appraisal skill para suriin ang mga ito. Sa kanyang gulat, nalaman niyang ang mga ito ay S-rank droplets of the world tree. Pagkatapos ay inappraise niya ang higanteng puno, at tama ang hinala niya, ang malaking punong ito ay ang maalamat na world tree. Noong unang panahon, mayroon lamang iisang world tree sa mundo, at ang puno na ito ang responsable sa paggawa ng mana na ginagamit ng tao para lumikha ng magic. Gayunpaman, ayon sa alamat, ang world tree ay nalanta at namatay na matagal na panahon na ang nakalipas. Maraming iskolar ang nagteorya na maaaring buhay pa rin ang puno at nagtatago ito sa kung saan, kaya maraming malalaking ekspedisyon ang inilunsad para hanapin ito. Ngunit hindi ito kailanman natagpuan. Ngayon, naiintindihan ni Ain kung bakit, sino nga ba ang mag-iisip na hanapin ito sa pinakailalim ng dungeon. Napagtanto niya na ang puno ang nagdala sa kanya pabalik sa buhay, kaya taos-pusong nagpasalamat siya rito. Habang ginagawa niya ito, narinig niya ang boses ng isang babae. Ngunit walang ibang tao sa paligid, kaya inisip niyang guni-guni lamang niya ito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, masaya si Ain na nakaligtas siya sa pagkahulog. At tila ligtas ang lugar na ito dahil walang halimaw dito. Ngunit kailangan niyang mag-isip kung paano siya makakabalik sa ibabaw ng dungeon. Siyempre, hindi tatawag ng tulong sina Zoid at Jolene para kay Ain, at walang pagkain sa lugar na ito. Kung hindi siya makakauwi agad, mamamatay siya sa gutom. Naglakad siya papunta sa exit, ngunit bago umalis, muli niyang pinasalamatan ang puno sa pagsagip sa kanya. Ang lugar na ito ay malinaw na wala sa guild map, kaya walang ideya si Ain kung ano ang maaari niyang harapin dito. Tiyak na mas malalakas ang mga kalaban dito kumpara sa mga hellhounds na muntik nang pumatay sa kanya. Natatakot siya, pero wala na siyang ibang pagpipilian. Tapos na siya sa paggawa ng mga dahilan para sa sarili at nagpasya na siyang gawin ang lahat ng kinakailangan para mabuhay, gaano man kahirap. Naglakad palabas si Ain papunta sa dungeon, sa kanyang gulat, matagal na siyang naglalakad pero wala pa ring bakas ng kahit anong halimaw. Medyo nakahinga siya ng maluwag dahil ibig sabihin nito ay hindi na siya kailangang lumaban. Pero biglang may naramdaman siyang ihip ng hangin malapit sa kanyang mukha, at sa susunod na sandali, nakita niyang ang kanyang tenga ay nasa sahig na. Napasigaw siya sa sakit at sinubukang abutin ang naputol niyang tenga, pero habang ginagawa ito, naputol ang dalawa niyang daliri. Ang sanhi ng paghihirap ni Ain ay isang S-rank gremlin, at nagsimula na siyang magpanik. Kahit nga ang mga hellhounds na B-rank lang ay halos hindi niya nakaya, kaya wala siyang laban sa halimaw na ito. Sinimulan siyang hiwain ng gremlin, napakabilis nito para makareact si Ain, kaya ang tanging magagawa niya ay tumakas. Habang sinusubukan niyang makatakas, tinaas ng gremlin ang kanyang side para saksakin si Ain sa dibdib. Pero bago pa nito magawa, bigla itong natigilan dahil may mas nakakatakot na nilalang ang dumating. Ang gremlin ay nadurage hanggang mamatay ng isang napakalaking death bear. Kung wala nang laban si Ain sa gremlin, lalong wala siyang pag-asa laban sa death bear. Sinugatan ng oso ang mukha ni Ain gamit ang malalaking kuko nito, nawasak ang isa niyang mata. Habang pilit na gumagapang si Ain palayo, dinampot siya ng oso at sinimulang pigain hanggang sa damyugo ang kanyang bibig. Papakainin na sana siya ng death bear, pero sa huling sandali, napugutan ito ng ulo ng isang iritadong babae. Naiinis siya na kinailangang iligtas ang isang tao, pero nagmamakaawa ang batang babae na tulungan si Ain, kaya napilitan siyang gawin ito. Muling nagulat si Ain nang malamang gumaling na naman ang kanyang mga sugat. Habang nauupo siya, nakita niya ang batang babae mula kanina na nakaupo sa tapat niya.
Hindi pa rin makapaniwala si Ain sa kanyang nakikita nang biglang lumitaw ang isang babae sa likod niya at inutusan siyang magpasalamat ng maayos at inumin ang tsaa na ginawa ng batang babae para sa kanya. Naguguluhan si Ain dahil wala naman siyang nakikitang tsaa, pero napansin niya si Yuri na may hawak na tasa ng tsaa na espesyal na ginawa para sa kanya. Nag-aalangan si Ain na inumin ang misteryosong tsaa na maaaring may kaina-hinalang sangkap, pero pilit itong ipinainom ni Ursula sa kanya, kaya wala rin siyang nagawa. Sa huli, nagulat siyang napakasarap pala ng tsaa, kaya sinabi niya kay Yuri na masarap ito. Lubos na natuwa si Yuri sa papuri ni Ain, napaka-cute ni Yuri kapag siya ay masaya, pero binalaan siya ni Ursula na buburahin niya ang buong pagkatao ni Ain kung magkakaroon man siya ng kahit isang malaswang iniisip tungkol kay Yuri. Nakuha agad ni Ain ang mensahe, kaya nagtanong na lang siya kung sila ba ang nagligtas sa kanya mula sa Death Bear. Sinabi ni Ursula na wala siyang interes na protektahan ng isang mabahong tao tulad niya, pero patuloy na nagmamakaawa si Yuri na iligtas siya, kaya napilitan siyang gawin ito. Nagpasalamat si Ain kay Yuri dahil nagmalasakit ito sa kanya, at bahagyang nahiya si Yuri. Dahil dito, sinipa ni Ursula si Ain sa mukha at sinimulan siyang tapak-tapakan dahil tila nanliligaw siya sa kanyang anak. Nagulat si Ain nang marinig na si Ursula ang ina ni Yuri, pero mas tamang sabihin na si Ursula ay tagapag-alaga niya. Ganito na ang kalakaran mula nang una siyang itanim sa lugar na iyon. Maaaring mukha si Yuri na tao, pero siya talaga ang World Tree, isa sa siyam na umiiral sa mundong ito. Si Ursula ang inatas ang bantayan siya at ipagtanggol laban sa anumang potensyal na banta. Laking gulat ni Ain nang malaman niyang si Yuri pala ang World Tree Spirit, pero sa palagay niya ay akma ito dahil sa taglay nitong kagandahan. Gayunpaman, nang sabihin niya ito ng malakas, muling nahiya si Yuri, kaya sinipa ulit siya ni Ursula sa lupa dahil sa pagtitig daw niya ng malaswa kay Yuri. Humingi ng paumanhin si Ain, pero naisip niya na tungkol sa kanyang mata, bakit siya nakakakita pa rin kahit nawasak na ang isa sa kanyang mga mata ng Death Bear. Ipinaliwanag ni Ursula na gumamit siya ng luha ng World Tree para pagalingin siya. Pero kahit na may kakayahan ng luha na magpagaling, hindi nito kayang ibalik ang durog na mata. Kaya, bukas palad na ginamit ni Yuri ang bahagi ng World Tree para likhain ang isang bagong mata para kay Ain, upang muli siyang makakita. Muli siyang nagpasalamat, ngunit nagsimula na siyang magtaka kung bakit labis ang malasakit ni Yuri sa kanya, gayong halos hindi naman sila magkakilala. Ipinaliwanag ni Yuri na ito ay dahil nagpasalamat siya noong nahulog siya sa lugar na iyon. Napakabihirang may tao na makarating doon, pero sa ilang mga pagkakataon na may nahulog sa lugar na iyon, lagi silang inililigtas ni Yuri. Ngunit walang sino man sa kanila ang nagpasalamat, at kapag nalaman nila na si Yuri ang World Tree, nagiging makasarili sila at sinisimulang kunin ang kanyang tubig, pati na rin ang kanyang mga sanga at dahon, upang ibenta para sa kita. Ngunit si Ain ang kauna-unahang tao na nagpakita ng respeto sa kanya, kaya nagustuhan niya ito. Ngunit kahit pa ganoon, hindi dapat naroon si Ain, kaya sinabi ni Ursula na kailangan na niyang umalis. Nagmakaawa si Yuri kay Ursula na huwag paalisin si Ain dahil tiyak na mamamatay siya kung babalik siya sa dungeon. Ngunit walang pakialam si Ursula kung ano ang mangyayari sa kanya. Gayunpaman, nagmalasakit si Yuri kaya nakiusap siya kay Ursula na humanap ng paraan para masigurong makauwi si Ain ng ligtas. Subalit, limitado ang magagawa ni Ursula, bilang World Tree's Guardian, hindi siya maaaring lumayo sa puno, kaya hindi siya makakasama ni Ain sa pag-akyat sa ibabaw. Bukod pa rito, hindi rin gumagana ang teleportation magic sa dungeon na iyon, kaya hindi rin nila magagamit iyon. Lubos na nalungkot si Yuri dahil wala silang magagawa para matiyak ang kaligtasan ni Ain, kaya napaluha siya. Hindi matiis ni Ursula na makita si Yuri na umiiyak. Kaya nag-isip si Ursula ng alternatibo upang masiguradong makakauwi si Ain ng ligtas. Hinarap niya ito at sumigaw na siya mismo ang magte-train kay Ain hanggang sa maging sapat na ang lakas niya para makalabas sa lugar na ito ng mag-isa. Lubos ang pasasalamat ni Yuri kay Ursula sa pagsang-ayon nitong tumulong, at mas lalong nagpapasalamat si Ain dahil inakala niyang mamamatay na siya doon. Niyakap niya si Ursula at Yuri, ngunit hindi gusto ni Ursula ang ganitong pagpapakita ng emosyon, kaya hinailan niya palayo si Ain at binalaan ito na makakaranas siya ng hellish training mula sa isa sa mga pinakadakilang sages ng mundo. Sinabi rin niya na hindi niya papayagan ang pagiging tamad. Naiintindihan nito ni Ain at nangako siyang gagawin ang kanyang makakaya. Ngunit nang dalhin siya ni Ursula sa labas upang simulan ang training, nagsimula siyang mag-alala na baka pilitin siyang labanan ang mga halimaw ng mag-isa. At tama nga siya,
ipinahayag ni Ursula na inaasahan niyang makipaglaban si Ain sa mga halimaw ng mag-isa dahil ito ang pinakamabilis na paraan para matuto siya. Bilang panimula, itinuro ni Ursula ang isang gremlin na nasa malayo at sinabing iyon ang unang kalaban ni Ain. Ngunit hindi makita ni Ain ang tinutukoy nito, ipinaalala ni Ursula na ang kanyang mata ay pinalitan ng isang bahagi ng World Tree, kaya dapat niyang subukan itong gamitin. Kahit na may Tree Spirit Eye, hindi pa rin makita ni Ain ang halimaw. Sinabi ni Ursula na kulang lang siya sa kamalayan sa totoong kakayahan ng kanyang Spirit Eye. Kaya nag-isip si Ain tungkol sa pagkawala ng kanyang mata at kung paano ito ibinalik ni Yuri. Pagkatapos niyang muling imulat ang kanyang mga mata, napansin niyang mas maliwanag na ang lahat. Ngayon na malinaw na niyang nakikita, sinabi ni Ursula na panahon na para simulan ang training. Bumato siya ng bato sa malapit na gremlin at sinabi kay Ain na ang unang pagsubok niya ay matutunang iwasan ang mga mabilis na atake ng gremlin. Sa simula, inakala ni Ain na imposible ito dahil napakabilis ng halimaw, ngunit sinabi ni Ursula na gamitin ang kanyang appraisal skill upang masuri ang galaw ng halimaw. Sa una, hindi akalaing magagawa ito ni Ain, pero wala siyang ibang opsyon kaya sinubukan niya ito. Sa kanyang gulat, kaya nga niyang makita ang mga galaw ng gremlin. Ngunit wala rin itong silbi kung makakalimutan niyang umiwas. Nang masugatan si Ain, naglagay si Ursula ng barrier at inilabas ang isang bote ng tree drops na hiniram niya kay Yuri. Ibinuhos niya ito sa naputol na tenga ni Ain, at nang maibalik na ito, binalaan niya si Ain na seryosohin ang training kundi patuloy lang siyang masasaktan. Matapos tanggalin ang barrier, muling umatake ang gremlin, ngunit ngayon, alam na ni Ain kung saan ito titira, kaya nagawa niyang umiwas. Pagkalipas ng isang linggo ng walang tigil na training, sa wakas, natutunan ni Ain ang appraising ng galaw ng gremlin at naiwasan ang lahat ng atake nito. Ipinagmamalaki niyang sinabi kay Ursula na namaster na niya ang teknik, ngunit dahil sa sobrang kumpiyansa, nakalimutan niyang magbantay kaya nasugatan siya sa likod ng gremlin na sumalakay mula sa likuran. Nilagyan muli ni Ursula ng shield ang dalawa upang makapagpahinga. Tumawa siya habang pinapanood ang sakit ni Ain, pero inamin niyang mahusay ang ginawa nito. Sinabi niyang pasado na si Ain sa unang pagsubok, at oras na para sa susunod na aralin. Ang susunod na hakbang, talunin ang gremlin, handang subukan ni Ain, pero alam niyang wala siyang combat job, kaya imposible para sa kanya na patayin ng isang S-rank monster gamit ang kanyang kakayahan. Ngunit pinaghandaan na ito ni Ursula, bagaman imposible nga ito kung walang armas, hindi kailangang lumaban si Ain gamit ang mga kamay lang niya. Ibinigay ni Ursula ang isang espesyal na espada na ginawa niya para kay Ain. Ayaw man sana ni Ursula na gawin ito, ngunit si Yuri mismo ang naglaan ng kanyang sanga upang makatulong kay Ain. Lubos na naantig si Ain sa ginawa ni Yuri, na tiniis ang sakit para lamang matulungan siya. Labis siyang nagpapasalamat at nangako na gagamitin niya ang espada ng maayos at karapat-dapat. Tinanggal ni Ursula ang barrier at iniwan si Ain upang harapin ang gremlin. Ngunit nang sinubukan niyang tamaan ito, madali lang itong naiwasan ng halimaw. Nagbiro si Ursula na hindi niya kailanman matatamaan ang gremlin kung ganoon kabagal ang kanyang mga galaw. Alam naman ni Ain ito, kaya nagpasya siyang hulaan ang daraanan ng gremlin at umatake kapag lumapit ito. Gayunpaman, nang subukan niya ang estratehiyang iyon, tumalon lamang ang gremlin sa ibabaw niya, hindi naman ito tanga. Kung makikita nitong umatake si Ain, natural na iiwas ito. Kinailangan ni Ain na mag-isip ng bagong estratehiya. Sa halip na simpleng i-appraise ang galaw ng gremlin upang hulaan ang atake nito, kailangang i-appraise niya ang bawat aspeto ng mismong atake. Kaya nag-focus si Ain at nagsagawa ng super appraisal habang sumusugod ang gremlin sa kanya. Sa kanyang ginagawa, parang tumigil sa oras ang gremlin, pero sa katotohanan, nakikita lang ni Ain ang kilos nito sa mabagal na galaw dahil in-appraise ito ng kanyang mata sa napakabilis na antas. Dahil dito, malinaw niyang nakita ang bawat galaw ng gremlin at madali niyang naihanda ang sarili upang hampasin ito sa mukha, sa wakas ay tinalo niya ito. Masaya si Ain dahil natalo niya ang kanyang unang halimaw, pero pinaalalahanan siya ni Ursula na hindi pa oras para magdiwang dahil nagsisimula pa lang siya. Para sa susunod na bahagi ng training, sinabi ni Ursula na kailangang talunin ni Ain ang mahigit 100 gremlins. Buo ang kumpiyansa ni Ain na kaya niya ito, kaya agad siyang nagsimula. Matapos ang ilang oras ng pakikipaglaban, sa wakas, natapos na ni Ain ang pagpatay sa lahat ng mga gremlins. Tumalikod siya kay Ursula na umaasang papurihan siya, pero sinabi ni Ursula na normal lang dapat ito para sa isang tao na may kakayahan ng World Tree.
Gayunpaman, inamin niyang gumagawa si Ain ng tuloy-tuloy na progreso, kaya handa na siya para sa susunod na hakbang. Sinabi ni Ursula na kailangang i-appraise ni Ain ang kakayahan ng gremlins at gawin itong sarili niya. Nalito si Ain dahil iniisip niyang ang appraisal skill ay nagpapakita lamang ng impormasyon tungkol sa mga kakayahan. Ipinaliwanag ni Ursula na natututo ang mga tao ng kasanayan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay, ngunit sa tulong ng kanyang spirit eye, makikita hindi lang ang impormasyon ng kasanayan kundi pati ang lahat ng karanasang kasama nito. Sa pamamaraang ito, posible para sa kanya na matutunan ng isang kasanayan kaagad. Sinubukan niya ito at inappraise ang kakayahan ng gremlin. Biglang nakaranas si Ain ng matinding sakit ng ulo habang bumuhos ang napakaraming impormasyon sa kanyang isipan ng sabay-sabay. Napaluhod siya sa sakit, pero nang humupa ang sakit, natutunan niya ang high-speed movement skill ng gremlin. Hindi siya makapaniwala na natutunan niya ang kasanayan ng ganoon kabilis, kaya nagpasya siyang subukan ito. Tumakbo siya pababa ng dungeon hall at nagulat siya sa bilis niya, mas mabilis siya kaysa dati. Ngunit may isang problema, hindi sanay ang kanyang katawan sa ganitong bilis. Pagkatapos ng ilang segundo, bawat hibla ng kalamnan sa kanyang katawan ay napunit. Hinabol siya ni Ursula at binuhusan siya ng 3 drops upang pagalingin ang kanyang sugatang katawan. Sinabi ni Ursula na kung hindi pa kaya ng katawan niya ang lakas na ito, kailangan niyang patuloy na magsanay hanggang sa unti-unting maangkop ang kanyang katawan. Kaya sa bawat takbo ni Ain, napupunit muli ang kanyang mga kalamnan, ngunit patuloy niyang nilalampasan ang sakit upang mag-adapt ang kanyang katawan. Salamat sa 3 drops, patuloy lang na ginagamot ni Ursula si Ain paulit-ulit hanggang sa dumating ang punto na hindi na napupunit ang kanyang mga kalamnan. Ngayon, mayroon na siyang matatag na katawan at acceleration skill, kaya nagtataka siya kung sapat na ang lakas niya para harapin muli ang Death Bear. Ngunit sinabi ni Ursula na kahit ngayon pa, siguradong madudurog pa rin siya kung susubukan niyang labanan ito. Mas mabilis at mas maliksi na siya ngayon, pero kulang pa rin siya sa sapat na attack power. Dahil dito, nagpasya si Ursula na hayaan siyang kopyahin ang isa sa kanyang sariling kakayahan. Nasasabik si Ain sa narinig, kaya tinanong niya kung ano ang kakayahan ni Ursula. Sa halip na sagutin, agad siyang tinamaan ni Ursula ng fireball. Ang kakayahan ni Ursula ay tinatawag na Discard Enchant, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang gumamit ng magic nang hindi na kailangan ng incantation. Sa tingin ni Ain, napakalakas ng kakayahang iyon kaya hindi siya makapaghintay na matutunan ito. Ngunit sinabi ni Ursula na papayagan lang niya si Ain na i-appraise ang kakayahan kung gagawin niya ito habang binabato siya ng fireball, dahil iniisip niyang mas masaya ito. Ginamit ni Ain ang kanyang appraisal skill habang paparating ang fireball, at sa wakas, natutunan niya ang Discard Enchant. Gayunpaman, tumama pa rin ang fireball sa kanya, kaya bumagsak siya sa lupa sa sobrang sakit. Matapos siyang muling gamutin, sinimulan ni Ain ang training para matutunan kung paano gumamit ng magic nang walang incantations. Subalit, dahil wala siyang magic-oriented class, napakababa ng kanyang mana reserves, kaya mabilis siyang nauubusan ng magic energy. Sa kabutihang palad, sa tuwing ginagamot siya gamit ang 3 drops, napapanumbalik ang kanyang mana at bahagyang tumataas ang kanyang magic capacity. Gayunpaman, kinakailangan pa rin niyang magpraktis ng matagal kung nais niyang ma-master ang teknik na ito. Pagkalipas ng kalahating buwan ng pagsasanay, natutunan na ni Ain kung paano mag-cast ng mid-level magic at ngayon ay kayanan niyang magpakawala ng higit sa 1,000 fireballs ng sabay-sabay. Sa kombinasyon ng kanyang bagong kakayahan at pinalakas na appraisal skill, naniniwala si Ursula na handa na si Ain na harapin ang isa pang Death Bear. Sa totoo lang, kinakabahan pa rin si Ain sa ideya ng pakikipaglaban sa isang napakalakas na halimaw ng mag-isa, pero tiniyak ni Ursula sa kanya na kung gagamitin niya ang lahat ng teknik na itinuro niya, madali niyang malalampasan ang laban. Nang harapin ni Ain ang Death Bear, sinubukan nitong sugurin siya gamit ang mga matutulis nitong kuko. Ngunit inappraise ni Ain ang galaw nito, at bago pa siya matamaan, nag-counter siya gamit ang isang point-blank wing cutter spell. Malaki ang pinsalang ginawa ng spell sa oso, pero hindi ito sapat para mapatay ito. Kaya nagsimulang magpakawala si Ain ng sunod-sunod na fireballs at patuloy na umatake hanggang sa bumagsak ang oso at mamatay. Mas madali ang laban kaysa sa inakala ni Ain, kaya naisip niya kung talagang mahina ang oso mula pa noon. Sa totoo lang, hindi mahina ang Death Bear, si Ain lang talaga ang sobrang lumakas. Ngayon napatay na ang Death Bear, handa na si Ain sa mga susunod na hamon. Pinuri ni Ain ang kakayahan ng Spirit Eye, at matapos ang matinding sakit ng ulo,
sinabi ni Ursula na sapat na ang lakas niya ngayon para makalabas sa dungeon ng mag-isa. Ngunit bago siya umalis, may ibibigay na regalo si Ursula sa kanya, bagaman ginagawa niya ito dahil hiniling ni Yuri. Sinabi ni Ursula na gagawa siya ng bagong spirit eye para kay Ain gamit ang natitirang core ng Adril Tree. Hindi akalain ni Ain na karapat-dapat siya para sa napakahalagang regalong ito, pero sinigawan siya ni Ursula, sinabing ipinapahiram lamang sa kanya ang core. In-enchant niya ito upang, kung sakaling mamatay si Ain, automatikong babalik ang core sa puno. Sinabihan siyang tumigil na sa pag-aalala at tanggapin na lang ang regalo. Ayaw nang makipagtalo ni Ain, kaya umupo siya para may implant ni Ursula ang spirit core sa kanyang mata. Matapos gawin ito, hindi niya naramdaman ang malaking kaibahan. Ipinaliwanag ni Ursula na mangangailangan ng oras bago makaangkop ang kanyang katawan sa bagong Spirit God Eye, kaya hindi pa niya magagamit ang buong kakayahan nito sa ngayon. Kahit ganoon, labis pa rin ang pasasalamat ni Ain, kaya lumingon siya kay Yuri para pasalamatan ito. Ngunit hindi niya makita si Yuri kahit saan, biglang lumitaw si Yuri sa harap niya, kaya tinanong ni Ain kung nasaan siya kanina. Ipinaliwanag ni Yuri na nasa loob siya ng kanyang mata. Sa pagkakaroon ni Ain ng World Tree Core sa kanyang mata, siya na rin mismo ay kwalipikado bilang bahagi ng World Tree. Dahil dito, malaya si Yuri na pumasok at lumabas sa kanyang mata anumang oras. Nangako si Yuri na magiging kapaki-pakinabang siya kay Ain, dahil magagamot niya ito anumang oras na masugatan siya. Natutuwa si Ain sa ideya ng mas maraming oras na magkasama sila, pero tinanong niya si Ursula kung okay lang ito sa kanya. Sinipa siya ni Ursula sa mukha at sinabing ayaw niyang ipagkatiwala si Yuri sa isang tulad niya. Gayunpaman, sinabi ni Ursula na si Yuri ay na-stuck na sa lugar na ito mula nang ipanganak, kaya hindi pa niya nakikita ang mundo o nagkaroon ng kaibigan. Bagaman hindi niya gusto si Ain, pagkatapos ng lahat ng oras na magkasama sila, alam niyang mabuting tao si Ain. Kaya gusto niyang ipakita ni Ain ang mundo kay Yuri. Labis na naantig si Ain sa tiwala ni Ursula kaya nangako siyang aalagaan si Yuri anuman ang mangyari. Masaya si Ursula na marinig iyon, ngunit bago siya umalis, may regalo pa siyang ibibigay kay Ain. Sinabi niya na iunat ni Ain ang kanyang kamay, at nang gawin ito, binigyan siya ni Ursula ng infinite storage spell. Ipinaliwanag niya na hanggat hawak ni Ain ang marka, maaari niyang itago ang anumang pisikal na bagay dito. Ang unang bagay na ipinapahawak ni Ursula ay ang isang spirit sword na ginawa niya para kay Ain. Pero bago iyon, sinaksak ni Ursula ang kanyang mata gamit ang espada. Napasigaw si Ain sa sakit at bumagsak sa lupa, kaya ginamo siya ni Yuri. Ngunit bago tuluyang maghilom ang kanyang mata, isinaksak ni Ursula ang isang Philosopher's Stone sa kanyang lalamunan, na pinalitan ang kanyang kanang mata. Naguguluhan si Ain at tinanong kung ano ang tungkol doon. Ipinaliwanag ni Ursula na ang Philosopher's Stone ay nagtatag ng permanenteng koneksyon sa pagitan nila, kaya ngayon, nakikita ni Ursula ang lahat ng nakikita ni Ain. Binalaan siya na huwag kailanman mag-isip ng malaswang bagay tungkol kay Yuri, dahil nakikita niya ang lahat. Bagamat ito'y tiyak na magiging awkward para kay Ain, tinanggap na lang niya ito. Handa na si Ain para umalis sa dungeon. Bago sila umalis, tinanong niya si Yuri kung may gusto siyang gawin kapag nakarating na sila sa ibabaw. Matapos mag-isip ng kaunti, sinabi ni Yuri na gusto niyang makita ang kanyang pamilya. Nagulat si Ain, dahil akala niya si Ursula lang ang pamilya ni Yuri. Ipinaliwanag ni Ursula na ang lahat ng world trees na umiiral ay dating bahagi ng isang napakalaking world tree. Subalit, dumating ang panahon na hinati ang mga core at itinago sa iba't ibang dungeons, kaya matagal nang hindi nakikita ni Yuri ang kanyang mga kapatid. Dahil dito, nangako si Ain na iikot sila sa buong mundo upang makilala ni Yuri ang lahat ng iba pang World Tree Spirits. Pero para magawa iyon, kailangan muna nilang makalabas mula rito. Naglakad si Ain papasok sa dungeon, ngunit nang makarating siya sa isang sangandaan, hindi niya alam kung aling direksyon ang dapat niyang tahakin. Bigla niyang narinig ang boses ni Ursula sa kanyang isipan, sinasabing piliin ang landas sa kaliwa. In-appraise na niya ang isang ligtas na ruta gamit ang mata ni Ain, kaya hanggat susundin niya ang mga tagubilin ni Ursula, hindi siya maliligaw. Ngunit binigyan din siya ng babala, may paparating na isang S-rank Viper, kaya dapat siyang maghanda na harapin ito. Ilang minuto lang, napatay na ni Ain ang S-rank Viper, at labis siyang ipinagmamalaki ang sarili dahil nagawa niyang talunin ito ng madali. Sinabi ni Ursula na ginamit na niya ang mata ni Ain upang i-appraise ang mga kakayahan ng Viper, pero hindi handa si Ain, kaya hinawakan niya ang ulo niya sa takot sa inaasahang sakit.
Sa kanyang gulat, wala siyang naramdaman na sakit, at iyon ay dahil kay Yuri. Hinilom ni Yuri ang sakit bago pa ito magsimula, dahil dito, napagtanto ni Ain na hindi na siya kailangang magtiis ng matinding sakit ng ulo tuwing nag-a-appraise siya ng mga kasanayan upang matutunan ang mga ito. Lubos siyang nagpasalamat kay Yuri sa tulong nito. Sa wakas, nakarating si Ain sa isang nakakatakot na pintuan. Ipinaliwanag ni Ursula na sa likod nito matatagpuan ang boss monster ng palapag na ito. Ang mga dungeon ay parang mga nabubuhay na nilalang na kumakain ng mga tao na namamatay sa loob nito. Kaya't palaging may dungeon core at isang dungeon boss upang protektahan ang core. Ang tanging paraan para makaalis si Ain ay talunin ang dungeon boss at sirain ang core. Ngunit hindi sigurado si Ain kung kaya niya ito. Ang pagtalo sa S-rank monsters ay isang bagay, pero ang dungeon boss ay sinasabing ilang ulit na mas malakas kaysa sa alinmang S-rank monster na hinarap niya. Gayunpaman, tumanggi siyang umatras, hindi na siya ang mahina at takot na Ain na tumatakbo mula sa kamatayan. Binuksan niya ang pintuan ng boss room at nakita ang dungeon core sa kabilang dulo ng silid. Ngunit habang naglalakad sila ni Yuri papunta rito, na-trigger nila ang isang summoning circle sa lupa, na nagdulot ng paglitaw ng isang napakalaking golem. Alam ni Ain na magiging mahirap ang laban na ito, kaya sinabi niya kay Yuri na bumalik sa kanyang mata para hindi ito masaktan. Pagkatapos nito, sinimulan niya ang pagsugod sa golem. Naiwasan niya ang unang atake nito gamit ang kanyang speed boost, ngunit hindi niya maiiwasan ang pangalawa, kaya nagdesisyon siyang harapin ito gamit ang kanyang superhuman strength skill. Habang hinahawakan ang golem, inactivate din niya ang venom skill na nakuha niya mula sa Viper, upang tunawin ang bahagi ng braso ng golem. Malaki ang naging pinsala ng venom, ngunit hindi pa rin ito sapat upang patayin ang halimaw. Kaya sinabi ni Ursula na binibigyan niya si Ain ng espesyal na permiso upang gamitin ang ultimate spell na itinuro niya sa kanya. Sapat na ang natitirang mana ni Ain para magamit ito, at kahit mawalan siya ng malay, mahihilom agad siya ni Yuri. Dahil walang ibang gumagana, nagpa siya si Ain na gamitin ang kanyang ultimate spell, Nova Strike, upang tamaan ang golem ng isang napakalaking ball ang gawa sa purong enerhiya. Pagkatapos tamaan ang golem ng spell na iyon, halos walang natira sa halimaw. Sa kanyang gulat, hindi pa siya nawalan ng malay mula sa mana exhaustion. Lumabas si Yuri upang muling punan ang naubos na mana ni Ain at binati siya dahil natalo niya ang golem. Ngunit alam ni Ain na hindi niya ito magagawa nang walang tulong ni Yuri, kaya taos-puso siyang nagpasalamat sa kanya. Lubos na natuwa si Yuri sa pasasalamat ni Ain, ngunit inis si Ursula sa kung gaano kalapit si Yuri kay Ain. Sinabi niya kay Ain na magmadali at i-appraise na ang mga kakayahan ng golem. Ginawa ito ni Ain, at matapos ang pag-a-appraise, sinabi ni Ursula na mayroon pang isang bagay na kailangan niyang i-appraise. Sinabihan ni Ursula si Ain na lumapit sa dungeon core. Ginawa ito ni Ain, at habang ini-appraise niya ang core, biglang lumitaw si Ursula sa tabi niya, na ikinagulat niya ng husto dahil akala niya ay hindi maaaring umalis si Ursula sa World Tree. Ipinaliwanag ni Ursula na siya pa rin ay nakatali sa puno, ngunit dahil ang buong World Tree core ay nasa mata ni Ain, ang katawan niya ay parang World Tree na rin ngayon. Kaya't nagagawa ni Ursula na mag-teleport sa isang tiyak na distansya mula sa kanya. Sa kabilang banda, ang dungeon core na ito ay gumagana katulad ng isang spirit core, kaya sinabi ni Ursula na maaari niyang gamitin ito upang i-level up ang spirit god eye ni Ain. Agad na pumayag si Ain sa alok na ito, kaya kinuha ni Ursula ang dungeon core at inilagay ito sa mata ni Ain, na nag-level up ito sa level 2. Ipinaliwanag din ni Ursula na maaari pang i-level up ang kanyang mata sa pamamagitan ng pagsakop sa iba't ibang dungeon at pagsipsip sa kanilang mga core. Pagkatapos nito, lumabas ang tatlo sa boss room, at kusa nang nagsara ang pinto sa likuran nila. Sinabi ni Ursula na marahil ito ay dahil natalo na nila ang boss at kinuha ang core, kaya nagseselyo na ang dungeon upang makarecover. Ang butas na nahulugan ni Ain ay malamang na selyado na rin, na isang mabuting bagay dahil wala ng ibang tao ang makakakita ng World Tree. Dahil dito, hindi na kailangang mag-alala ni Ursula tungkol sa pagprotekta sa katawan ng puno ni Yuri, at malaya na silang maglakbay at sumabak sa maraming pakikipagsapalaran. Samantala, sa bayan, ikinukwento pa rin ni Zoid sa mga kapwa adventurers ang trahedya na nangyari sa dungeon. Sinasabi niyang halos kainin siya ng mga hellhounds, at ang tanging dahilan kung bakit siya nakatakas ay dahil, kusang loob, na nagboluntaryo si Ain na maging pain para mailigtas siya. Isang kasinungalingan ito, pero kampante si Zoid dahil iniisip niyang patay na si Ain,
kaya walang makakapagbunyag ng katotohanan. Ngunit biglang lumitaw si Ain sa likod niya at narinig ang buong kwento. Sinabi ni Ain sa lahat na si Zoid at si Jolene ang nagparalisa sa kanya at iniwan siyang mamatay sa mga Hellhounds. Nagalit ang mga tao sa bar dahil pinapaniwala sila ni Zoid na bayani siya, pero ang totoo'y halos pinatay niya si Ain para sa sariling kapakanan. Sinimulan nilang pagbabatuhin si Zoid, at muntik pa siyang pagbuhatan ng kamay ng mga tao. Ngunit pinigilan sila ni Ain, bagaman galit pa rin siya kay Zoid, inamin niyang kung hindi dahil sa ginawa nito, hindi niya makikilala sina Yuri at Ursula. Sa isang banda, nagpapasalamat pa nga siya na ganoon kasama si Zoid. Ngayon na hinarap na niya si Zoid, handa na siyang magpatuloy. Nagpunta sila sa isang swamp dungeon malapit sa kabisera. Matapos nilang linisin ang dungeon, ginamit ni Ursula ang dungeon core upang i-level up ang mata ni Ain. Sa bagong upgrade, kaya na niyang basahin ang lahat ng uri ng sulat at teksto. Masaya siya sa pag-level up ng kanyang mata, pero medyo nadismaya dahil umaasa siyang makakita ng isa pang world tree doon. Ipinaliwanag ni Ursula na hindi magiging madali ang paghahanap sa mga world tree, dahil ginawang lihim ang mga ito para protektahan. Humingi ng paumanhin si Ain kay Yuri dahil maaaring mas tumagal ang paghahanap nila bago niya makita ang kanyang pamilya. Sinabi naman ni Yuri na ayos lang iyon dahil masaya siya sa pakikipagsama kay Ain. Bigla silang nakarinig ng sigaw ng isang babae, gustong tumulong ni Yuri, kaya mabilis na tumakbo si Ain upang sagipin ang babae. Ang karwahe ng babae ay inatake ng mga halimaw, kaya pinatay ni Ain ang mga ito. Matapos mapatay ang lahat ng halimaw, sinimulan ni Yuri ang pagpapagaling sa mga sugatang gwardiya. Lumapit si Ain sa babae at tinanong kung ayos lang siya. Pagkakita pa lang ng babae sa mukha ni Ain, tanging mga salitang nasa isip niya ay, "Oh my God, ang gwapo niya." Tumalon siya sa mga bisig ni Ain, tinatawag siyang hero, at hindi alam ni Ain kung paano haharapin ang sitwasyon. Kaya tinanong niya ang lalaking nasa malapit para humingi ng tulong, pero si Jasper, ang pinuno ng trading company, ay walang kontrol sa ginagawa ni Princess Claudia. Ilang sandali pa, dinala ng prinsesa si Ain at ang kanyang grupo sa kanyang mansion upang personal na pasalamatan sila sa pagsagip sa kanya. Kahit siya ang third princess ng kahariang ito, sinabi ni Princess Claudia sa kanila na hindi nila kailangang maging masyadong formal sa kanya. At matapos niyang sabihin iyon, tumalon siya upang bigyan si Ain ng isa pang malaking yakap. Gayunpaman, bago pa man niya maikulong ang kanyang mga bisig sa paligid ni Ain, pumagit na si Yuri at tumayo sa harap ni Claudia, tumangging hayaang makalapit ito kay Ain. Tinanong ni Claudia kung bakit masyadong nagtatanggol si Yuri, kaya biglang sinabi ni Yuri na ayaw niyang hawakan ni Claudia si Ain dahil siya ang asawa ni Ain. Lumipat ang eksena kay Ain, at iyon ang mukha ng isang lalaking ngayon lang nalaman na siya pala ay kasal na. Ngunit kahit sa pahayag ni Yuri, hindi pa rin sumuko si Claudia, sinabing ayos lang sa kanya na maging pangalawang asawa ni Ain. Habang nagtatalo sina Claudia at Yuri tungkol kay Ain, biglang lumapit si Jasper at sinabing may sasabihin siya kay Ain. Tinanong ni Ain kung tungkol saan ito, at ipinaliwanag ni Jasper na gusto niyang pakasalan si Ain. Iyon na ang pangatlong marriage proposal ngayong araw. Ngunit bago pa makasagot si Ain, hiniling ni Jasper na sumama siya sa basement dahil may ipapakita siya. Si Jasper ang pinuno ng Geno Trading Company, at alam na ni Ain ang tungkol sa kumpanyang ito dahil sila ang pinakamayaman at pinakatanyag na trading company sa mundo. Dinala ni Jasper ang lahat sa kanyang jewel room at ipinaliwanag na misyon niya sa buhay na ingatan ang lahat ng pinakamagandang alahas sa mundo. Ngayon, natagpuan na niya ang pinakamagandang hiyas sa lahat. Alam ni Jasper na ang mata ni Ain ay gawa sa spirit core, dahil marami na siyang ginawang pananaliksik tungkol dito. Na-inlove siya sa mata ni Ain sa unang tingin at nais niyang pakasalan si Ain para masilayan ang mga mata nito habang buhay. Sa una, tatanggihan sana ito ni Ain, pero hinayla siya ni Ursula at sinabihang pag-isipang mabuti dahil malamang si Jasper ay may impormasyon tungkol sa lokasyon ng iba pang spirit cores. Dagdag pa, mayaman si Jasper, kaya kung pakakasalan niya ito, magkakaroon siya ng akses sa lahat ng yaman at resources nito. Gayunpaman, hindi interesado si Ain na maging isang gold digger, kaya tinanong niya si Jasper kung maaari na lang silang maging magkaibigan. Pumayag naman si Jasper. Kahit sa ngayon lang, tinanong ni Ain si Jasper kung mayroon siyang impormasyon tungkol sa iba pang spirit cores, at kinumpirma ito ni Jasper. Gayunpaman, ang mga lokasyon ng mga ito ay napakadelikado kaya hindi niya magawang imbestigahan, pero, sa lakas ni Ain,
hindi na dapat maging malaking problema ang kaunting panganib. Makalipas ang ilang sandali, nakarating ang grupo sa secret dungeon na binanggit ni Jasper. Umaasa si Ain na isa sa mga kapatid ni Yuri ay naroroon. Napansin niyang mukhang nag-aalala ang dalaga, kaya tinanong niya ito at sinabing kalmayan ang sarili. Ipinangako niya na gagawin ang lahat upang muling pagsamahin silang magkakapatid. Sa loob ng dungeon, naglakad ang binata hanggang sa makarating siya sa isang dead end. Ipinaliwanag ni Ursula na ang pader ay may teleportation spell, at maaari lamang makapasok sa dungeon kung hahawakan ito. Nang gawin ito ni Ain, agad siyang napunta sa loob ng isang napakalawak na forest sa loob ng labyrinth, dahilan upang siya ay mamangha. Pinaghihinalaan ni Ursula na may makapangyarihang illusions na ginagamit upang baguhin ang anyo ng loob ng dungeon. Mas lalong kinilabutan si Ain nang matuklasan niyang lahat ng nakikita niya ay isang mirage lamang. Bigla niyang narinig ang isang babaeng tinig na tila nagdiriwang sa pagdating ng nakatatandang kapatid. Kasabay nito, lumitaw si Yuri at masayang sumigaw nang makita, o sa halip, marinig, ang boses ng kanyang kapatid na si Pina. Subalit sa kabila ng kanyang naririnig, hindi niya makita kung nasaan ito. Ipinaliwanag ni Yuri na si Pina ay isang napakapilyang bata. Samantala, gamit ang oracle, pinapanood niya ang loob ng dungeon at nakikita niyang sumama na ang kanyang kapatid sa isang tao. Binalaan sila ni Paya na si Pina ay naghihintay sa pinakadulong bahagi ng dungeon, at hiniling niya sa kanila ang good luck sa kanilang paglalakbay. Nagreklamo si Ain na ang layo ng nilakbay ni Yuri para makita lang ang kanyang kapatid, kaya tinanong niya ito kung pwedeng gamitin ang teleportation para makarating agad. Subalit, sumagot si Yuri na hindi niya ito magagawa, kaya't kailangan nilang maglakad. Hindi kumbinsido, napaisip si Ain na ang teleportation spell ay talagang hindi pangkaraniwan dahil si Ursula lang ang nakita niyang gumagamit nito. Samantala, idinagdag ni Pina na marami siyang inilagay na trap sa dungeon na siya mismo ang nagtayo, bukod pa sa mga monsters na nakakalat sa buong lugar. Sa madaling salita, walang kasiguraduhan kung makakarating ng ligtas ang dalawa. Sa kabila nito, nangako si Yuri na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit agad siyang itinama ni Pina, sinasabing hindi siya kundi ang boyfriend niya ang kailangang magsikap. Namula si Yuri at agad na nagtanong kung ano ang nagbigay kay Pina ng ideya na boyfriend niya ang binatang kasama niya. Samantala, tinanggap naman ni Ain ang challenge at nag-anunsyo na dapat na silang umalis. Dahil sa panganib ng kanilang misyon, iminungkahi niyang mas mabuting manatili ang tree spirit sa loob ng kanyang mata. Nang makita ang tiwala ni Ain sa sarili, sigurado si Paya na hindi nito kakayanin ang pagsubok. Aniya, sa lahat ng secret dungeons, ang pag-aari nila ang pinakamahirap sa lahat. Kaya para sa kanya, mas makabubuti kung sisuko na lang si Ain bago pa siya tuluyang mapahamak. Ngunit sagot naman ni Ain, wala siyang magiging problema rito. Gayunpaman, nangako ang spirit na ipapamukha niya sa binata ang pagkakamali nito. Sa kanyang isipan, hindi alam ni Paya kung sino ang binatang ito o kung ano ang ginagawa niya kasama ang kanyang kapatid. Ngunit kahit sino pa siya, sisiguraduhin niyang matutuklasan ang kanyang tunay na anyo, aalisin niya ang balat ng tupa upang makita ang lobo na nagkukubli sa likod nito. Habang naglalakad si Ain, napansin ni Paya na hindi niya nakikita ang isang hidden hole sa kanyang daraanan. Naghanda siya upang panoorin itong mahulog, hinihintay ang kanyang unang pagkakamali. Ngunit bago pa siya makaupo sa trap, agad siyang binalaan ni Ursula sa panganib at sinabihang tumalon. Dahil dito, nanlaki ang mata ng pilyang spirit at hindi makapaniwala na nakaligtas si Ain. Matapos nito, hinikayat ni Ursula ang kanyang estudyante na harapin ang challenge at magpatuloy. Dahil sa tulong ng guardian, nagawang iwasan ni Ain ang trap na itinanim ni Pina habang naglalakad, na naging dahilan upang tuluyang ma-frustrate ang dungeon's creator at halos hilahin niya ang kanyang buhok sa inis. Sa gitna ng pagtatalo ni Pina at Ursula sa loob ng isipan ng protagonist, nakisali si Yuri at ipinaliwanag na ang kanyang nakababatang kapatid ay mahilig lamang magpasaya ng mga tao sa kanyang kakaibang paraan. Gayunpaman, naalala ni Ain na may posibilidad na may mamatay sa game na ito kung magkamali ng hakbang. Dahil dito, nagalit si Paya at itinama siya, hindi raw niya ginawa ang labyrinth upang maging isang patibong na nakamamatay. Idinagdag pa niya na kung may tunay na panganib, automatikong mae-expel si Ain. Ngunit dahil nais niyang magpatawa, ginawa niyang harapin ng lalaki ang isang napakalakas na monster, bagamat binigyan niya ito ng pagkakataong umatras bago magulpi. Dahil hindi umurong si Ain, agad na inilabas ang halimaw. Ipinaliwanag ni Harold na ito ay isang S-rank monster na may kakayahang maglabas ng iba't ibang uri ng plant seeds. Sa mismong sandaling iyon, naglabas ang unang sleeping pollen, ngunit dahil may status effect resistant si Ain,
hindi ito nagkaroon ng epekto sa kanya, dahilan upang mas lalong mabahala si Paya. Sa wakas, tinawag ni Ain ang kanyang sword at walang kahirap-hirap na pinutol sa kalahati ang halimaw. Matapos nito, ginamit niya ang kanyang appraisal ability upang kunin ang kakayahang Universal Seeds at Universal Gardens mula sa nilalang. Sa kalagitnaan nito, may biglang tumama sa kanyang ulo. Inakala ni Ursula na ito ay gawa ng isang kaaway na gumagamit ng stealth dahil wala namang ibang tao sa paligid. Samantala, hindi maintindihan ni Pina kung bakit hindi man lang nasasaktan ang binata mula sa sunod-sunod na ranged attacks na ibinabato sa kanya. Ipinaliwanag ni Ain na taglay rin niya ang kakayahang ambush nullify, kaya't hindi rin epektibo sa kanya ang mga normal na atake. Bukod pa rito, dahil sa kanyang teknik na immovable fortress, hindi basta-basta makakapasok ang anumang pinsala sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi sumuko si Pina at patuloy na ipinagtanggol ang kanyang panig. Aniya, kahit na hindi masaktan si Ain, hindi rin ito makikita ang kanyang mga tahimik na ants. Subalit, biglang nagbabala si Ursula, natunton na niya ang mga insekto. Dahil dito, ginamit ni Ain ang gravitational well sa ilalim ng gabay ng kanyang master, na siyang nagresulta sa pagbagsak ng mga halimaw. Matapos nito, sinuri niya ang kanilang mga kakayahan at nakuha ang stealth at back attack. Sa puntong ito, nagsimula nang sumigaw si Pina sa galit at pagtataka kung paano nagagawang talunin ng binata ang S-rank monsters nang hindi man lang pinapawisan. Sagot naman ni Ain, ibinahagi sa kanya ni Yuri ang ilang kapangyarihang kanyang nakuha noon. Dahil dito, nagsimula nang maiyak si Paya sa sobrang galit sa kanyang kapatid, na ngayoy umiiyak rin dahil sa kanyang kabiguan. Sa kabila ng lahat, muling pinatatag ni Pina ang kanyang loob at nangakong hindi siya magpapatalo sa pangyayaring ito. Mabilis siyang nagpadala ng Araken at Center upang umatake kay Ain. Ngunit ginamit ng binata ang Super Acceleration upang tapusin ang dalawa sa isang hampas lamang. Sinuri ni Ursula ang mga bangkay ng halimaw para kay Ain, at natamo niya ang mga sumusunod na kakayahan, Steel Thread at Sticky Thread mula sa gagamba, Magic Archery at Arrow Dodging mula sa Humanoid Horse. Sa pagkakataong ito, dalawang S-rank monsters ang napatay ni Ain ng sabay. Biglang naramdaman ni Pina na mas malalim pa ang sitwasyon kaysa sa kanyang inakala. Napabulalas siya, tinatanong kung si Ain ba ay isang uri ng Supreme Monster. Ngunit sagot naman ng binata, isa lamang siyang humble evaluator. Samantala, sa kabilang bahagi ng forest, pagod nang naglalakad si Zoid. Sa sobrang panghihina, natisod siya sa ugat ng isang puno at napaupo sa lupa. Sa labis na frustration, tinanong niya ang kanyang sarili kung bakit nangyayari ito sa kanya at, gaya ng dati, sinisi si Ain sa kanyang kabiguan. Ilang oras bago ito, dumating siya sa tavern, ngunit sinalubong siya ng malamig na tingin ng mga tao sa loob. May masamang reputasyon na siya matapos mabunyag na iniwan niyang mamatay sa dungeon ang kanilang item collector. Habang papunta sa counter, nagulat siya nang makita si Jolene matapos ang matagal na panahon. Gayunpaman, mariin siyang sinabihan ng babae na huwag siyang kausapin. Dalawang lalaki ang lumapit at nagkomento na narinig nilang ginamitan niya ng paralyzing spell si Ain at itinapon ito sa mga wolves. Agad na dinepensahan ni Zoid ang sarili, sinabing si Jolene ang siyang gumamit ng spell, ngunit umarte ang babae na parang umiiyak at nagkunwaring siya ang pinilit ni Zoid na gawin iyon. Sinubukan ng lalaki na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit tila wala nang naniwala sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, hindi na nagdalawang isip ang mga tao sa loob ng tavern, itinapon nila siya palabas. Sa sobrang galit, sinipa ni Zoid ang isang barrel at sumigaw, sinasabing kung sila ang nasa kanyang lugar, gagawin din nila ang parehong bagay. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin siyang hinuhusgahan ng lahat. Sa totoo lang, hiniling na lamang ng adventurer na namatay na si Ain upang hindi na niya kailangang pagdaanan ang matinding hirap na dinaranas niya ngayon. Ngunit wala siyang ibang magagawa kundi harapin ang isang high difficulty solo mission, isang napakahirap na pagsubok na, kapag natapos niya, ay makakapagpabuti sa kanyang reputasyon. Dahil dito, tinanggap ng adventurer ang misyon na manghuli ng A-rank sea monster sa isang dungeon na ginawa mismo ni Pina. Alam niyang napakaliit ng tsansa niyang makalabas ng buhay, ngunit wala siyang ibang paraan upang mabawi ang kanyang kredibilidad sa iba pang guild adventurers. Nang marinig ang isang tunog, napatalon siya sa kaba at halos mawalan ng pag-asa. Ngunit agad siyang bumawi, umasa na makakaya niyang lampasan ito, at sumandal sa pader upang magpahinga. Hindi niya namalaya na ang simpleng galaw na iyon ay naging dahilan upang siya ay ma-teleport papunta sa forest, kung saan niya nakita si Ain. Nang mapagtanto niyang nasa isang secret dungeon siya,
Alam ni Zoid na kailangan niyang labanan ang mga halimaw na kasing tindi ng mga Hellhounds. Wala siyang ibang pagpipilian kundi patunayan ang kanyang sarili. Ngunit sa sandaling magsimula siyang maglakbay sa kagubatan, bigla siyang nahulog sa isang hidden hole na puno ng matutulis na spikes. Sa kanyang pagbagsak, tiniyak niyang ito na ang kanyang katapusan. Ngunit, sa halip na mamatay, bigla siyang bumagsak pabalik sa simula ng dungeon. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Pina na sa dungeon na kanyang idinisenyo, hindi namamatay ang sinumang lumahok. Ibig sabihin, maaari siyang sumubok muli hanggat gusto niya. Dahil dito, sinabing wala na siyang takot at patuloy siyang nagtatangkang makatawid, kahit paulit-ulitin niya ito ng 12 o kahit daan-daang beses. Matapos ang napakaraming pagkabigo, hindi pa rin siya sumusuko. Kahit sugatan at pagod na siya, patuloy pa rin niyang sinusubukan. Sa pagkakataong ito, nakasalubong niya ang isang gigantic reptile sa kanyang daraanan. Agad niyang hinugot ang kanyang sword, ngunit bago pa siya makalaban, tinamaan siya ng isang napakalakas na atake, dahilan upang mabigyan siya ng malubhang sugat sa kaliwang balikat. Sa matinding kirot, narinig ni Zoid ang tinig ng dungeon spirit na muling nagtanong kung nais na ba niyang sumuko at ma-teleport palabas. Ngunit, sa pagkakataong ito, ayaw niyang sumuko, nais niyang patunayan na kaya niya. Ngunit lumala pa ang kanyang sitwasyon nang biglang tapakan ng reptile ang kanyang kamay. Halos hindi na niya may galaw ang katawan, wala na siyang lakas upang lumaban. Dahil dito, ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at hinintay ang kanyang kamatayan. Ngunit sa halip na kamatayan, isang matinding stream of blood ang biglang tumama sa kanyang mukha. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang lalaki na walang kahirap-hirap na pinugutan ng ulo ang S-rank monster gamit lamang ang isang mabilis na strike. Nagpasalamat si Zoid sa kanyang tagapagligtas, nang lumingon si Ain pabalik upang tingnan ang lalaking tinulungan niya, nagulat siya nang makita kung sino ito, ang dati niyang kasama. Dumating si Ain upang sakupin ang dungeon at ninakaw ang kakayahang weapon breaker mula sa halimaw, habang si Zoid ay nilamon ng matinding galit at kahihiyan matapos siyang sagipin ng taong pinakakinamumuhian niya. Hiniling ni Ain kay Yuri na pagalingin ang sugatang lalaki, at gamit ang Water of the World Tree, agad nitong napagaling ang malalalim na sugat ni Zoid bago nagpaalam si Ain dahil nagmamadali siya. Nabigla si Zoid at tinangka siyang pigilan, ngunit bago pa siya makapagsalita, tinapak siya ni Ain sa noo at ginamit ang feint skill, dahilan upang mawalan siya ng malay. Habang bumabagsak, narinig niyang may isang trash picker na nagsabi kay Pina na sumuko na siya at kailangang alisin sa dungeon. Samantala, nagtungo si Ain sa boss gate, kung saan ipinaliwanag ni Pina na sino mang hindi makakatalo sa boss ay hindi makakakuha ng gantimpala. Naisip ni Ain na masesil ang World Tree kung papatayin niya ang kalaban, ngunit ipinaliwanag ni Ursula na hindi ito magiging problema hanggat masisira niya ang Labyrinth Core. Nang maunawaan ito, tumawid si Ain sa gate at natagpuan ang sarili sa isa pang gubat. Narinig niyang lumindol ang lupa at nakita ang isang colossal turtle na lumitaw mula sa ilalim. Gumamit siya ng sunod-sunod na fireballs, ngunit tila hindi ito nakaapekto sa halimaw. Bigla siyang inatake ng isang water ball, ngunit gamit ang super evaluation, pinabagal niya ang oras at ginamit ang parry upang ibalik ang atake, ngunit muli, walang epekto. Naisip niyang may kakaiba sa halimaw, kaya't sinubukan niyang huwag gumalaw habang inaapakan siya ng turtle, na siyang nagpatunay ng kanyang hinala, isa lang itong illusion. Dahil sigurado na siya, ginamit niya ang Dispel ability, at sa isang iglap, naglaho ang turtle, ipinakita ang tunay nitong anyo, isang maliit at harmless na hayop na nagawang baguhin ang kanyang evaluation reading. Labis na nagulat si Ursula sa kung sino talaga ang nilalang na ito, ngunit nang pilitin siyang patayin ito, gumawa si Ain ng isang emosyonal na apela upang patawarin ang nilalang, na sa huli, napapayag niya ang mischievous spirit. Matapos nito, nakarating ang grupo ni Ain sa lugar ni Pina, kung saan niyakap siya ni Yuri at tinukso ng kanyang kapatid, sinasabing tila nahulog na siya para sa misteryosong adventurer. Sa huli, inamin ni Pina na gusto na niyang lumabas sa ilalim ng lupa at sumama sa grupo ni Ain, kapalit ng pagbibigay niya ng kanyang spiritual core. Dahil dito, pumayag ang lahat, at opisyal nang naging bahagi ng team si Pina. Sa parehong sandali, ang turtle ay biglang nagpakita ng kanyang human form at ipinakilala ang sarili bilang si Raim, ang guardian ni Pina at anak ng Black Turtle, isa sa 4 sacred beasts. Matapos itong sabihin, tinawag niya si Ursula na, Little Ursula, na labis na ikinagulat ni Ain, lalo na nang makita kung paano iginagalang ng kanyang tutor ang guardian. Magalang na hiniling ni Ain kay si Raim na payagan si Pina na sumama sa kanilang grupo, na agad namang pinaunlakan ng babae. Gayunpaman,
Inamin ni si Rain na may isa siyang pabor na hihilingin kay Little Ain, at inabot sa kanya ang isang Philosopher's Stone. Ipinaliwanag niya na nais din niyang sumama sa kanilang adventure, at sa tulong ng stone na ito, magiging posible ito. Dagdag pa rito, isiniwalat niya na ang kanyang pangunahing kakayahan ay barrier, isang napakakapakipakinabang na kasanayan sa kanilang paglalakbay. Dahil dito, lahat ay pumayag sa kanyang pagsali, kaya humiling si Rain kay Ursula na ay proseso ang spirit core ni Pina at i-link ito sa Philosopher's Stone pati na rin sa artificial eye ni Ain. Makalipas ang ilang sandali, habang masayang tinatalakay ng grupo ang kanilang bagong adventure expectations, natapos ni Ursula ang pagpoproseso ng core at inilipat ito sa mata ni Ain, na nag-upgrade sa kanyang artificial eye sa level 4. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang lumalawak na grupo, naramdaman ni Ain na magiging mas kapanapanabik ang kanilang journey, lalo na dahil mukhang masaya si Yuri. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang misyon, may 6 pang magkakapatid na kailangan niyang matagpuan. Samantala, nagising si Zoid sa simula ng dungeon na may isang droplet of water na tumulo sa kanyang mukha. Nang mapagtanto niyang nailigtas siya ng dating scavenger ng kanyang grupo, napaiyak na lamang siya. Kinabukasan, sinamahan ni Jasper si Ain upang ibenta ang kanilang mga nakuha mula sa kanilang misyon. Ayon sa Noble, maaaring maghinala ang mga merchant sa counterfeit goods, ngunit dahil kasama siya, magiging maayos ang lahat. Samantala, nagulat ang ibang adventurers sa paligid sa presensya ng kilalang wealthy merchant na si Jasper, na mainit na tinanggap ng guild's countergirl. Tinanong siya kung ano ang kanilang kailangan, at sa bahagyang pagkailang, sinabi ni Ain na nais niyang ibenta ang ilang items na nakolekta niya mula sa mga dungeons. Matapos ang pagbibenta, idinagdag ni Jasper na balak niyang bilhin mismo ang mga items mula sa guild pagkatapos ng transaksyon. Hiniling ng receptionist ang identification ni Ain at naguluhan nang makita niyang isa lamang siyang F-rank evaluator, isang antas na halos imposibleng makapatay ng malalakas na monsters. Sa labis na pagdududa, tinanong niya si Jasper kung nalilinlang lamang siya. Bukod pa rito, ang mga nakapaligid na adventurers ay agad na humusga kay Ain dahil sa kanyang mababang ranggo, kaya't hiniling ni Jasper na ipakita niya ang mga dala niyang items. Agad namang inilabas ni Ain ang emblem sa kanyang kamay at itinapon ang mga material sa counter, dahilan upang mamangha ang lahat, lalo na nang makita nila ang Immortal King Skull na nasa gitna ng bunten. Gayunpaman, dahil sa kanyang mababang adventurer rank, naniniwala ang karamihan na ninakaw lamang niya ang mga items, dahilan upang lalo siyang makaramdam ng sama ng loob. Ito mismo ang dahilan kung bakit ayaw niyang pumunta sa guild, upang maiwasan ang panghuhusga at pangmamaliit. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang biglang pumasok sa guild at inutusan ang lahat na itigil ang kanilang walang kwentang paghuhusga. Aniya, hanggal ang pagbabase sa isang tao batay lamang sa kanyang posisyon sa guild. Sa sandaling ito, laking gulat ng lahat nang mapagtanto nilang ang babaeng ito ay si Megan, ang guildmaster ng kabisera. Lumapit siya kay Ain at sinuri ang kanyang kakaibang mata, dahilan upang matakot ang binata na baka natuklasan nito ang tunay na kalikasan ng kanyang artificial eye. Samantala, ginamit ng receptionist ang Eye of Truth upang suriin ang mga items at kinumpirmang tunay ang mga ito. Dahil dito, napilitan ang lahat ng adventurers sa paligid na lunukin ang kanilang mga maling paratang laban kay Ain. Ginamit ni Jasper ang pagkakataong ito upang idiin na sapat ang lakas ni Ain upang talunin ang mga halimaw na ito, kaya't agad na humingi ng paumanhin ang countergirl sa kanyang maling paghusga. Hiniling din ni Megan kay Ain na patawarin ang empleyado, sabay paliwanag na paparusahan niya ito sa paghusga sa iba batay lamang sa kanilang trabaho. Ipinaliwanag niyang kahit ang ating kapalaran ay tila nakatadhana mula sa pagsilang, ang buhay ay mas nagiging kawili-wili dahil may mga taong hindi pumapayag na makulong sa kanilang nakatakdang landas. Dahil sa kanyang mga salita, nadama ni Ain ang matinding emosyon at sinagot siyang natutuwa siyang may taong katulad ni Megan sa guild. Nagustuhan ng guildmaster ang paraan ng pagsasalita ng binata at binigyang diin niya ito sa pamamagitan ng paghila sa kanyang collar, sabay pahayag na si Ain ang eksaktong uri ng adventurer na gusto niyang makita sa hinaharap. Habang papaalis, ramdam niyang muling magtatagpo ang kanilang landas balang araw. Samantala, hiniling ng countergirl kay Ain na maghintay sa waiting room habang tinatansya ang presyo ng kanyang mga items. Ngunit bago pa ito matapos, tinanong ni Jasper kung maipapakita na ni Ain ang mga items na kanyang nakuha mula sa secret dungeon. Sa narinig na ito, biglang nagkagulo ang mga empleyado at mga adventurers, sabik na malaman kung sino talaga ang batang ito, dahil ang secret dungeon ay isang pagsubok na kakaunti lamang ang may kakayahang mapagtagumpayan. Ngunit dahil hindi sanay sa ganitong uri ng atensyon, biglang kinabahan si Ain at mabilis na tumakas.
Kinagabihan, nagbabad siya sa isang well-deserved bath upang magpahinga at magnilay-nilay. Sa kabila ng lahat, bagaman labis niyang kinamumuhian ang pagiging minamaliit, hindi rin niya hinahangad na gawing sentro ng atensyon. Habang nagpapahinga sa men's bath, biglang lumitaw si Yuri at nagkomento kung gaano kaganda ang gabi. Nabigla si Ain at hindi kaagad nakasagot, lalo na nang mapansin niyang hindi lang si Yuri ang naroon, lumutang din sa tubig si Pina at pabirong binanggit kung gaano siya kasabik nang makita ang kanyang kapatid sa paraang, as nature intended. Agad niyang tinanong kung bakit naroon ang dalawa sa men's bath, at ipinaliwanag ni Pina na bilang nature spirits, hindi sila dapat pilitin na sundin ang mga panuntunan ng tao. Kung hindi pa iyon sapat, dumating si Harold Love upang pag-alitan si Ain dahil sa maling parte ng katawan ng kanyang anak na tila napansin niya. Dahil sa gulong ito, napilitang lumabas ng paliguan si Ain nang mas pagod pa kaysa noong pumasok siya. Habang nagpapahinga, huling lumapit sa kanya si Raim, na nagsabing matagal na siyang hindi nakakakita ng ganito kasayang samahan, kaya tama lamang naiwan niya si Pina sa pangangalaga ni Ain. Tinanong ng binata kung si Pina ay parang anak ni Raim, at kinumpirma niya ito. Ipinaliwanag na ang mga guardians ang lumikha ng mga spiritual cores, at ang mga egos na nakapaloob dito ay ang mga dalaga. Nangangahulugan ito na si Raim ay tunay ngang ina ni Pina. Dahil dito, naisip ni Ain kung may iba pang pairs maliban kay Yuri at Ursula, at sinagot siya ni Raim na mayroong 7 lamang. Nalito si Ain dahil narinig niyang ang first 3 ay natuyo na matagal na ang nakalipas. Ngunit kinumpirma ng babae na hindi naman tuluyang nawasak ang spiritual core nito, at malamang nabuhay pa rin ang kanilang first spirit, si Echidna, ang panganay sa magkakapatid. Gayunpaman, walang nakakaalam kung nasaan siya o kung nasaan ang mga dungeons na nagtataglay ng iba pang mga puno. Sa kabila nito, determinado si Ain na ipagpatuloy ang kanyang paghahanap, lalo na dahil marami siyang utang na loob kay Yuri at nais niyang tulungan itong muling makasama ang kanyang pamilya. Napansin ni Raim na taglay ni Ain ang isang pambihirang kakayahan, ang pag-uugnay ng mga tao, anuman ang kanyang lakas o iba pang kasanayan. Kinabukasan, nagtungo si Ain sa isang pulong kasama si Jasper upang kumuha ng impormasyon, ngunit nagulat siya sa presensya ni Megan, ang guild master. Ipinaliwanag ni Megan na may isang misyon na tanging si Ain lamang ang maaaring gampanan, ang Behemoth, isa sa makapangyarihang sinaunang dragons na nilikha ng Demon Lord Mikarin. Matapos masil ang Demon Lord, nagkubli ang dragon, ngunit para sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla itong lumitaw upang umatake sa mga traders at caravans na dumaraan sa lugar. Dahil dito, nais ni Megan na harapin ni Ain ang Behemoth sa isang opisyal na SS rank task. Nagbabala si Jasper na maaari siyang mamatay sa misyon na ito, at pinagsisihan pa ang sinabi niyang ayaw na niyang makisali sa guild, ngunit sa kabila nito, buong tapang na tinanggap ni Ain ang hamon, alam niyang mahirap ang sitwasyon ng guild. Sa saya ng balita, pinuri ni Jasper ang kanyang kaibigan, sinasabing may malakas at marangal na puso si Ain na bagay sa kanyang kapangyarihan. Samantala, hindi nagulat si Megan, inaasahan na niya ang ganitong sagot mula sa binatang nakapukaw ng kanyang interes. Telepathically, kinomentuhan ni Ursula kung gaano nakahinag ang pananaw ni Ain sa buhay, habang formal namang binati siya ni Guildmaster Megan at sinabing umaasa siya sa kanya. Sa pagsisimula ng misyon, matapang na hinarap ng adventurer ang matinding init ng disyerto. Sa kabila ng paghihirap, kinumpirma ni Ursula na malapit na ang Behemoth. Ipinaliwanag niya na ang halimaw na ito ay isang Earth Dragon na may kakayahang sumipsip ng magic spells, gamitin ang enerhiya ng mga ito para sa sarili, at kaya ring gawing matatalim na bala ang hangin, na tinatawag na spiral bullets. Matapos marinig ito, napagtanto ni Ain na limitado ang kanyang mga opsyon at kailangan niyang gumamit ng sword skills sa halip na magic. Sa araw, nagtatago ang Behemoth sa ilalim ng buhangin, at trabaho ni Ain na pilitin itong lumabas. Bilang bahagi ng kanyang plano, ginamit niya ang Nova Strike, lumikha ng isang napakalalim na crater sa buhangin, na halos umabot sa kailaliman ng impyerno. Mula sa kailaliman, lumitaw ang halimaw, galit na galit at nais malaman kung sino ang insolent human na naglakas loob gambalain ang kanyang pagtulog. Sa harap ni Ain, tumambad ang isang nilalang na hindi kailanman nakaranas ng pagkatalo. Mula nang bigyan ito ng buhay ng Demon Lord, wala pa itong nakasagupa na mas malakas kaysa sa kanya, kaya't ang kanyang napakalawak na kapangyarihan ay sapat upang talunin ang sinumang hamon sa mundong ito. Sa katunayan, ito mismo ang dahilan kung bakit siya ay nababato, wala pang nakalaban na nagbigay sa kanya ng tunay na hamon. Gayunpaman, nang mapansin niyang kayang gumamit ni Ain ng medyo malalakas na spells, napangiti ang Behemoth, kahit hindi epektibo sa kanya ang magic, mukhang magiging kawili-wili ang labanang ito. Habang nag-uusap,
kinwestiyon ng Behemoth kung sino si Ain para hamanin ito. Sa sagot ng binata, formal niyang ipinakilala ang sarili at kinumpirmang narito siya upang talunin ang halimaw. Sa halip na matakot, tumawa ng malakas ang Earth Dragon, pinaalalahanan siyang ito mismo ay nilikha ng Demon Lord. Gayunpaman, walang takot na sagot ni Ain na kung ganoon, marahil hindi rin ganoon kahirap talunin ang Demon Lord mismo. Dahil sa matapang na komento ng binata, nagsimulang manginig sa galit ang Behemoth at walang pag-aalinlangang nagpakawala ng sunod-sunod na spiral bullets. Sa kabila nito, tiniyak ni Ain na walang saysay ang lahat ng pagsisikap ng halimaw. Sa pag-aakalang tiyak ang tagumpay sa kanyang pabor dahil sa buhanging lupain, patuloy na umatake ang Behemoth, ngunit sa mabilis na dodging ni Ain, nagawa niyang makalapit at putulin ang kaliwang braso ng halimaw, isang katawan na kasing tibay ng orichalcum. Ngunit hindi nagpadala ang Behemoth, sa halip, lumusong ito sa ilalim ng lupa upang sorpresahin ang binata, labis ang tiwala nitong hindi mahuhulaan ni Ain ang kanyang susunod na galaw. Sa isang biglaang pagsalakay mula sa ilalim, nilamon ng Behemoth ang binata ng buo. Ngunit sa halip na mamatay sa loob ng kanyang katawan, agad na nagpalabas si Ain ng isang ultimate spell, na nagresulta sa isang matinding pagsabog sa ulo ng halimaw. Sa kabila ng matinding pinsala, nanatiling buhay ang Behemoth at sa pamamagitan ng kanyang durog na mata, nakita niya si Ain. Dito niya napagtanto, hindi ito ang tingin ng isang taong nilamon, kundi ang titig ng isang devourer. Sa sandaling iyon, unang beses niyang nauunawaan ang konsepto ng pagkatalo. Habang nakahandusay at ang kanyang balat ay halos wala na, tinanong ng Behemoth kung paano siya natalo. Ipinaliwanag ni Ain na ginamit niya ang kanyang assessment ability, at nalaman niyang kaya lamang sumipsip ng magic ng Behemoth sa pamamagitan ng kanyang panlabas na balat. Kaya sa halip na atakehin ito mula sa labas, ginamit ni Ain ang kanyang ultimate spell sa loob mismo ng katawan nito. Idinagdag pa niya na hindi rin siya nadamay sa pagsabog dahil gumamit siya ng isang barrier bago pa ang pagsabog. Pagkatapos, tinanong niya ang Behemoth kung hindi ba niya napansin ang illusion spell na ginamit niya noong una silang nagkita. Sa katunayan, matapos sumisid sa ilalim ng lupa ang Behemoth, ang hinahabol lamang nito ay isang mirage ni Ain. Kung talagang isang makapangyarihang halimaw ito, dapat ay napansin niyang ilusyon lang iyon, kaya't ayon kay Ain, natalo siya dahil sa kanyang arogansya laban sa mga tao. Sa wakas, habang ang kanyang katawan ay unti-unting naglalaho at natutunaw na parang itim na buhangin sa hangin, naranasan ng Behemoth ang mga damdaming matagal na niyang gustong maramdaman, sakit, paghihirap, matinding pighati, at ang unang pagkatalo sa kanyang buhay. Habang unti-unting naglalaho ang Behemoth, hindi nito inakalang napakahirap dalhin ang bigat ng kamatayan, lalo na ang matinding takot na parang isang kabayong pababa sa isang matarik na burol. Matapos ang laban, tinanong ni Ursula kung bakit tila naguluhan si Ain, at inamin niyang bagamat masama ang Behemoth, iniisip niya kung paano ito magiging kung hindi ito nilikha ng Demon Lord. Kasabay nito, napaisip din siya kung paano magiging ang kanyang buhay kung hindi niya nakilala ang World Tree. Sa kanyang walang pasensyang paraan, sumagot si Ursula na kahit sa ibang pagkakataon, hindi kailanman magbabago ang kalikasan ng ganoong nilalang. Pinayuhan siya nito na suriin ang mga kakayahang kanyang nakuha, at nang gawin niya ito, nagulat siya sa kalidad ng mga kasanayang natutunan niya, kabilang ang spiral bullets. Dumating sina Yuri, si Raim, at Pina upang palakasin ang loob ni Ain, ngunit sinabi niyang nagawa lamang niya ito dahil sa lakas na ibinigay nila sa kanya. Pagbalik sa kaharian, tinugon ni Ain ang kahilingan ni Claudia na makilala ang kanyang ama. Nang walang abiso, biglang dumating ang hari mismo sa silid. Nang makita ang nakapanghihilakbot na anyo ng monarch, agad na tumayo at yumuko si Ain sa labis na kaba. Ngunit sa kanyang gulat, ang hari ay isang mabait at kalmadong tao, kabaligtaran ng kanyang inakala. Dahil dito, bumalik siya sa kanyang upuan, ngunit biglang niyakap siya ni Claudia, sabay banggit na gusto niyang maging pangalawang asawa ni Ain. Upang hindi magpahuli, niyakap din siya ni Yuri. Sa huli, masayang ipinahayag ng hari ang kanyang kagalakan na magkaroon ng isang mahalagang figure bilang manugang, lalo na't si Ain ang tumalo sa nakakatakot na Behemoth. Inilarawan din niya ang binata bilang eksaktong gaya ng sinabi ng kanyang anak, gwapo, may kasanayan, at mapagkumbaba, isang mandirigmang hindi kailanman naging mayabang sa kabila ng kanyang lakas. Dagdag pa rito, sinabi ng hari na ang Behemoth ay hindi lamang ang tagumpay ni Ain, kundi na-rescue rin niya si Claudia ilang araw na ang nakalipas. Dahil dito, bilang pagpapakita ng pasasalamat, yumuko mismo ang hari kay Ain, isang bagay na nagbigay sa kanya ng matinding kahihiyan. Agad niyang hiniling sa monarch na itaas ang kanyang ulo, dahil si Yuri rin ang tumulong sa kanya upang magtagumpay. Dahil dito,
Nagpasalamat din ang hari sa espiritu at idiniin na sa kabab ang loob ni Ayn at sa kanyang pagbibigay ng kredito sa iba, tiyak na magiging isang napakahalagang tao ito balang araw. Bilang tanda ng kanyang pagpapahalaga, ibinigay ng hari kay Ayn ang isang relo na may royal crest, na nagbibigay sa kanya ng malayang paglalakbay saan man sa kaharian. Samantala, sa lansangan, nag-uusap ang mga tao tungkol sa tagumpay ni Ayn sa pagtalo sa Behemoth, isang sinaunang dragon. Habang naglalakad si Zoid, aksidente siyang nabangga ng isang lalaki na pinag-uusapan si Ayn, dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa, puno ng puot. Kahit saan siya magpunta, ang tanging usap-usapan ay ang kanyang dating kasama. Dahil dito, nag-isip siya kung mas mabuting nanatili na lamang siya sa pagiging isang garbage collector, upang mapanatiling mahina si Ayn. Sa puntong ito, lumitaw ang isang nature spirit na nagngangalang Midna, na inalok siyang tulungan sa kanyang madilim na balak. Hello friends, ang title ay nasa comments, huwag kalimutang e-like, e-share, at mag-subscribe sa channel para hindi nyo ma-miss ang mga paparating na videos.